tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Sinabi ko na darating ka sa araw na ito eh. Pwede ba namang hindi ako darating? Banding yata ng barkada ngayon. Oo naman. Barkado. Tika, ano ba yung dala mo? Bakit hindi mo tignan? Sandali bubuksan ka. Wow! Crispy Pato! Naku, saan mo kinuha ang perang pinambili mo ng crispy pato na to ha? Kanino? Kanina pa, di kay inay, humingi ako ng pera sa kanya. Kaya nakabili ako ng crispy pata. O sige, tawagin mo ng tropa. Ay, teka. Bridget, si Ido, ang Prince Charming mo. Ang gwapo talaga ng boyfriend mo. Hala, at tsak na matutuwa ka sa dala ni Bridget. Ano ba yan? Wow! Crispy pata to At dahil dyan, ako na ang taya sa lungnek. Kaya, Shena, tawagin mo na yung grupo at magpakasaya tayo ngayon. Ha? Tawagin mo na! Oo na! Gabi na. Hindi pa rin umuuwi si Bridget. Naririto na ako sa bahay ni na Mildred. Sana si Mildred ang kasama ni Bridget at nang mapanatag ang loob ko kung siya ang kanyang kasama. Ito. Malapit na ako sa bahay ni na Mildred at natatanaw ko na si Kumari Miling. Kumari Miling! Oh, Kumari Ijang, ikaw pala. Gabi na Naglalakad ka pa rin. Titingnan ko lang sana kung nandito ang anak ko sa inyo. Ay, nako, wala dito ang anak mo. Pero nakita ko siyang dumaan dito. Kausap ang anak ko. Nasaan ang anak mo? Ay, nasa kwarto na niya. At nag-aaral na rin lesson niya. Ano? Ang ibig mong sabihin ay hindi sumama ang anak mo sa anak ko? Oo, hindi nga. May pinapagawa kasi ako sa kanya nang dumaan dito. Akala ko nga, umuwi na sa inyo nang hindi sumama si Mildred sa kanya. Ay, nako. Wala pa kasi sa bahay ang anak ko eh. Saan na naman kaya nagpunta ang babaeng yon? Wala yatang inay. Hindi ko siya naririnig. Dati-rati, tinatawag ako pag bukas ng pinto pa lamang. Ngayon, tahimik ang bahay. Inay! Inay! Wala nga siya dito. Saan kayo nagpunta? Gabi na umalis pa rin. Ang inay talaga. Ano ito nangyayari sa akin? Buntis ba ako? Nahihilo ako. Ilang araw ko lang nararamdaman to. Hindi pa dumarating ang monthly period ko. Dapat sana darating na sa buwang ito eh. 2 days ng delay. Buntis yata ako. Inay! Inay! Inay!
Bakit di mo tawagan sa cellphone niya? Baka naman naroon na siya sa bahay ninyo. Siguro nga. Baka nga nagkasalisihan kaming dalawa eh. Napapadalas yata ang pag-uwi ni Bridget ng gabi-gabi. Abay, lagi ko siyang napapansin na gabi na umuwi. Pati pala ikaw eh. Nakakapansin sa pag-uwi niya halos gabi-gabi eh. Oo naman, magkatabi ang bahay natin. At kaharap pa ng makinang pinagtatahian ko ang pintuan ninyo. Kaya talagang makikita ko ang pag-uwi ni Bridget. Ay, nag-aalala na nga rin ako sa kanya eh. Bakit hindi mo pagalitan? Para hindi siya uuwi ng mga ganong oras. Ay nako, halos gabi-gabi ko siyang pinagsasabihan. Pero matigas ang ulo. Ayaw makinig sa akin. Tulad na lamang nito, pagsasabihan ko na naman siya. At nako, baka sasagutin na naman ako ng pabalang noon. Kung sasagutin ka dyan ng pabalang, sampalin mo para madala. Kumari naman. Oo, para matakot sa iyo. Tingnan mo ko, matinuyag si Mildred dahil sinasampal ko siya sa tuwing sasagot-sagot sa akin ng pabalang. Nakahanda na ang lamesa. Pero wala si inay. Saan kaya nagpunta? Wala dito sa bahay nang nagduwal ako. Hindi, magtataka siya at baka manghihinala pa siya. Gising ka pa pala. Saan ka ba nagpunta? Gabi na wala ka pa. Kayo nga ho ang wala nang dumating ako eh. Wala ako dahil nga hinanap kita. Saan ka ba nagpunta? At ginabi ka na naman. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na may group report kami? Ang kulit nyo naman inay eh. Kayo nga ang wala eh nang umuwi ako dito. Saan ba kayo nagpunta? At madilim na'y wala pa kayo. Dyan lang sa kapitbahay at tinanong ko kung naririyan ka. Nasa loob lang ako ng kwarto ko inay. At hindi ako lumabas. Kaya hindi niyo ako nakita. Sige. Siya nga pala. Last sem mo na sa enrollment na ito, ano? Oo. At gagraduate ka na. Siyempre naman. Naku, paano ba to? Buntis ako eh. Mabuti naman. Ilang buwan na lamang at magtatapos ka na ng pag-aaral mo. Kaya asikasuhin mong mabuti ha. Ang pag-aaral mo dahil yan lamang ang maipamamana ko sa'yo. Tulad ng sinabi ko, umiwas ka sa barkada at huwag ka munang makipagnobyo hanggat hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Ito ang pang 2 linggo mong allowance. Tipirin mo yan. Hello, Daddy. Good morning. Iho, kising ka pa pala. Kumusta? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi nga ho eh. Ano? Bakit? Hindi ka ba komportable sa kwarto mo? Mainit ba ang kwarto mo? Hindi ba gumana ang aircon? Gumana ho, Daddy. Ang lamig-lamig nga ho eh. Bakit hindi ka nakatulog? Sa jet lag siguro, Daddy. Nangangamba pa siguro ang katawan ko dahil ang gabi dito ay umaga sa Amerika. At ang umaga naman dito ay gabi sa Amerika. Siguro, bago lang ako. Siguro nga. Kung ganun, halika na sa dining room para makapag-almusal na tayo. Hello, Mildred! Oh, napatawag ka. May problema ba? Hindi ko kasi nagawa yung project natin eh.
Pwede bang pakopya? Ano? Lalabas na nagkopyahan tayo niyan kung iisa ang sagot natin. Sige na, kahit ngayon lang. Ano ba kasing pinaggagawa mo? Hindi ka na pumapasok ka. Magdadalawang linggo ko nang napapansin na lagi kang absent sa klase. Mayroon lamang kasi ako niraras na project sa ibang klase ko. Project daw. Ano yung nakita ko nung isang araw? May kasama kang lalaki. Nobyo mo, no? Hoy, wag kang maingay. Baka marinig ka ng inay. O papaano? Pupunta ako dyan sa bahay nyo, ha? Kukopyahin ko yung project natin. Promise, pagkatapos nito, hindi na ako mangongopya pa. Talaga. Dahil sa susunod, ay hindi na kita pa kukopyahin pa. Oh, iho, hindi mo ba nakukontak ang mga dati mong kaibigan dito sa atin? Nakontak ko na po sila, pero karamihan po sa kanila may mga asawa at anak. Kaya hindi kaagad makaalis sa bahay. Alam niyo ho, pamilyadong tao na sila. Oo nga ikaw nga lang yata ang binata sa inyong magkakaibigan. Okay lang naman ho, Dad. Total, bata pa naman ho ako Sa bagay, bata ka pa naman kaya huwag kang magmadali. 28 ka pa lang, hindi ba? Oo. Siya nga ho pala, Daddy. May napapansin ako sa inyo. Ano yun, iho? Lagi kayong naka-green t-shirt. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Edo, mamahaling restaurant yata itong pinagdalhan mo sa akin. Oo. Para sa kaharap kong babaeng pinakamamahal ko. Para sa iyo lahat ito. Mamahaling restaurant na ito. Kaya, umorder ka na. At huwag ka mag-alala. Ako bahala sa iyo. Ano kaya kung sasabihin ko na sa kanya ang naramdaman ko nung isang araw? Ano bang pagkain na gusto mo? Ano kaya sa magiging sagot niya kung sasabihin kong buntis ako? Pero hindi pa naman ako sigurado kung buntis nga ako. Hello? Ang lalim yata ng iniisip ng sweetheart ko May problema. May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, guwapo ba siya? Anong gwapo? At sinong gwapo ang sinasabi mo? Sino pa? Yung iniisip mo. Kasi nga, ang lalim-lalim ng iniisip mo kaya hindi mo ko napapansin kahit nasa harapan mo ako. Naku, sweetheart, pasensya ka na. Naisip ko lang kasi ang pag-aaral ko. Baka kasi bumagsak ako sa klase ko sa madalas kong pagdiban sa school. Huwag kang mag-alala. Kaibigan ni Papang mga teachers at school ang pinapasukan mo. Hindi ka babagsak sa mga klase mo. Maniwala ka sa akin. Sige na, kumain na tayo. Marami pa tayong gagawin sa araw na ito. Ha? Kung hindi ko lang alam na may kaya kayo sa buhay, iisipin ko na wala kayong pambili ng t-shirt. Ay, naku, batang ito. Kung ano naman ang napapansin. Seryoso ako, Dad.
Wala na ho ba kayong ibang maisusuot kundi ang berdeng t-shirt na yan? Ikaw talaga ako. Sa lahat ng pwede mong mapansin ang suot ko pang t-shirt. Papaano naman kasi, Dad? Sa pagbibideo call natin, berdeng t-shirt na ang nakikita kong suot ninyo. At ngayon namang narito na ako sa Pilipinas, berdeng t-shirt pa rin ang nakikita ko na suot ninyo. Ano ka ba naman, iho? Ako itong nakikita mo. Ang mabuti ba tawagan mo yung mga kaibigan mo. Yung mga binata at dalhin mo na sila rito sa bahay para makapag-reunion kayong lahat. Daddy, hiniibang usapan. Iho, kakarating mo lang dito. Abay, dapat enjoy mo yung sarili mo dahil ilang buwan ka lang dito. Daddy, naiintriga lamang kasi ako dahil mula nang dumating ako dito sa bahay, wala na ho akong nakikitang suit ninyo kundi green t-shirt na yan. Abay, ang dami-dami naman ninyong polo. 10 pa nga yung binili kong polo shirt ninyo, pero laging yung green t-shirt na yan ang sinusuot ninyo. Ano bang masama kung isusuot ko ang t-shirt na itong green? Malinis naman ito Malinis nga. Pero ang tanong ko, hindi nyo pa nasasagot. Bakit laging kulay berde ang t-shirt ninyo? Ay, talaga ikaw. Oo. Okay, ganito na lang. Sabihin na nating paborito kong kulay berde. Ang bagbag mo talaga si Tan. Isa pa nga. Isa pang round. Tama na. Ano? Hindi pa nga natin nasusulit yung bayan sa motel na ito Magyaya ka ng muwi. Gabi na kasi. Siguradong hinahanap na ako ng nanay ko. Ayan ka na naman Inay mo na naman ang iniisip mo. Matanda na yun. Balik nga. Tama na. Ang ganda-ganda mo talaga, Sat. Hindi ako magsasawa sa'yo. Edo, paano kung magbubunga ang ginagawa natin to? Pakakasalan mo ba ako, ha? Huwag na muna yung isipin mo. Ang isipin mo ngayon, yung magpakaligaya tayo sa mga oras na ito. Edo. Edo. Oh, talaga bang matigas ang ulo mo, ha? At hindi ka na mapagsabihan? Gabi na naman. Inay, kolehiyo na ako. At marami akong ginagawa sa school. Ang dami-dami ko kayang projects. Ayaw nyo kasing maniwala Marami akong ginagawa. Siguraduhin mo lamang na pag-aaral mo ang pinag-aaksayahan mo ng oras. Nakikita mo naman ang hirap ng buhay natin. Kung hindi pa ako tatanggap ng labada at maghuhugas ng plato araw-araw dun sa kantina, wala kang pang tuition fee. Kayo lang naman kasi ang mapilit na mag-aral ako Sinabi ko naman sa inyo na hihinto na ako sa aking pag-aaral. Ayaw nyo naman. Kasi nga, gusto ko na magkaroon ka ng magandang kinabukasan sa hinaharap at nang hindi ka matulad sa akin. Oh, ano ngayon? Labandera lamang ako ng kung sino-sino dyan. Kasalanan nyo yan! Hindi nyo kasi ginamit ang ganda nyo nung kabataan nyo. Kung sana nakipag-asawa kayo sa isang mayaman, mayaman din tayo ngayon. At kung nakipag-asawa ako sa mayaman, baka wala ka ngayon. O sige na, magsandok ka na at nang makakain na tayo para makapag-review ka na ng lesson mo.
Oo. Nahihilo ako. Nadudul. Oh, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Sige na, pumunta ka na sa kusina at magsandok ka na para makakain na tayo. At may kukunin lamang ako sa kwarto ko. Opo, inay. At nahihilo. Anong nangyayari sa'yo? Inay! Nag-iisa ka lang. Magmula ng Buntis nga ba si Bridget? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda